Magandang araw mga lods. Ayan, nasa beach tayo at kasama natin na naman ang mga tropa beach. Ayan mga lods. Ano yan, one to sawa na naman tayo sa pagsakay ng speedboat mga lods. Ayan, ang saya-saya mga lods. Halos kalahating araw akong nakasakay dyan. Ayan. Yan yung mga kaganapan. Kaya ilang araw tayong hindi nakapag-vlog mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan at tayo nung linggo tayo. Nag out of town tayo mga lods. Yan. Yun lang naman lagi namin pinupuntahan beach kasi maganda siya mga lods, pati mga tulugan. Kaya siguro habang nagdadaldal ako yan, makikita nyo yung mga kaganapan dyan sa yung pinuntahan natin. Muna tayo ngayon, kumbaga hindi naman time out sa pag-iibong kasi may mga sasagutin akong yung mga katanungan na to para dun sa yung kabrother namin na kasama ni Jan. Siguro i-shoutout ko na lang yan. Shoutout sa mga taga Morong Bataan yan. Morong Beach Star yan. Star Beach, paano ba pagkawikas nun? Basta Star Beach Morong yan. Hotel and kompleto yan mga lods. May hotel, may restaurant, may beach. Yan. Complete yan. Kaya wala ka nang hahanapin. Tsaka totally maraming pumupuntang mga artista dyan. May kwento nga nung tag nito, si Brad Jan na marami daw yan, pumupunta mga artista. Kaya itong mga ride, itong mga operator ng mga speedboat na yan, normal na sa kanilang makahalubilo nila yung mga artista. Sana matsambahan natin mga lods. Si nga daw si Ding Dong Dantes isang linggo dyan Kaya lagi nilang kumbaga inaalalayan kasi magagaling yung mga dyan mga lods. Yung mga yung mga driver ng dyan, mga driver ng speedboat. Full train ng mga yan mga lods, mga license lahat yan. Kaya kumbaga sa Mercury sabi nga gamot ay laging bago, nakasisiguro, di ba gamot ay laging bago yan. Kaya dyan hindi sila mga pipitsuging mga ordinaryong marunong na magmaneho. Hindi, full train yan, naka-train sa dagat yan. Gusto niyo malaman kung sino nag-training sa mga yan? Si Jess Lapid Jr. mga lods. Yan. Si Jess Lapid Jr. Dati nakikita namin yan dyan kasama ni Kuya Kuya Daniel yun? Yan ang nag-train sa kanila. May kinikwento kaya hindi ko na ikukwento rito na kung paano ang pagtitrain sa ilalim ng dagat. Kaya hindi lang sila pambangka, pang ilalim din yan mga lods. Mahuhusay na mga mga diver. Talagang yan kasi siyempre pag may, di ba, hindi natin maiwasan minsan, nagkakatrouble. Alam nila yung gagawin nila. May kinwento nga si Brad dyan, tinuro niya yung layo. Tapos lalangoy sila, makarating sila. Walang yun. Kumbaga kailangan groupings talaga yung usapan doon. Kakaintindihan kayo. Kasi pag hindi, todas kayo ron. Yung paano kayo makakasurvive na makarating sa pangpang. Yan mga kinikwento niya. Totally kasi halos nung pagdating namin gabi o hapon, ko na yan. Wala nang bihira lang magkita-kita. Wala nang katapos ang kwentuhan mga lods.
Kasi dating ano eh, gaya na sabi ko, yung magkakapatid kasi yan. Yung mga yan dati dito sa amin. Dati nating ano eh, nung ang buhay natin, masalimuot pa yan yung mga ano, yan yung mga kasama ko pa, mga kapatid niya. Tapos na balitaan ko, ayun, medyo nalungkot ako. Yung tatay nila, ano pala, pinagpahinga na, kaya nalungkot ako eh. Kaya lang, ano yung talaga, lahat naman tayo pupunta ron. So yun ano, kwentuhan kami ng kwentuhan, tapos tuwan-tuwa siya kasi binigyan ko ng ibon yan. Ngayon, kung alam ko lang, yan, ayan, mga shoutout sa'yo, mga brother panoorin nyo to. Shoutout sa inyo. Tapos may sasagutin ako kay Brad. Yung ano, yung kumaway kanina, yung sa intro. Marami siyang tanong, kaya dito mamaya, tapos kung magkwento, no, yung mga kaganapan doon. Ano, dedicated sa iyo to, sa inyo, yan, sa Morong. Dedicated sa inyo yung kung paano magano. Sabi ko manood ka ng vlog. Dedicated to kung paano yung ano, paano daw alagaan yung ibon, di ba no? Sayang nga ako, nanginayang eh. Sabi ko nga kay Bro Janjan eh, di ka nag-chat bro. Sabi ko sana, dinamihan ko yung dala ko ng ibon dyan. Kasi sabi ko nga, namibigay nga tayo sa iba eh. Di ba no, kayo pa. Nabihira tayo magkita. Pero ano yun, sabi niya, kung papayagan siya, kasi ano yun eh, lalo na ngayon sa panahon na to, maraming nagka-outing. Ano yan mga lods, alam nyo ba nung sumakay ako ng ano, speedboat kahapon, pagsakay ko, hindi na ako nakababa. Talagang ano, pagka, may minutes lang kasi yan eh. Pagdaong na ganyan, itatali na kagad yun, hatak na naman. Kaya ano yun, kalahating araw akong ano dyan, kasama nila. Tapos, may pumunta ng sa may nuclear power. May nuclear plant. May mga ano dun, tapos Pawigan Island, may mga ano ron. Eh, nagpalit ng bangka yung ano, yung... Noong una, takot ako eh. Takot ako sumakay dun sa maliit na ano, speedboat eh. Yung walang bubong. Tinanong ko nga isang kabrad eh. Sabi ko, Brad, sabi niya, maalog yan. Tagtag yan. Kaya doon lang ako sa malaking lancha. Kaya lang ano eh, nung kung mapapansin nyo sa video na eh, kung magro-roll sa makikita nyo dyan, yung nagmaneho, yung nakasalamin na kabrad, ano. Tapos si Brad dyan doon sa kabila. Tapos biglang ano, kasi iniisip ni brother, kaya pala sabi ni Brad dyan, huwag ka lang bababa dyan, pupunta pala sa ano yun. 2 oras doon, yung malayo yun mga lods. Talagang papalaot sila, pupunta doon sa may tourist spot yun eh, yung nuclear malapit sa mismo yata yun, sa nuclear plant yata, sa Bataan. Pupuntahan nila yun, tapos alam ko may ano dyan, yung Pawigan Island eh. Malaking pagong na, nakita nga kami sa dagat mga lods eh, hindi ko lang nakuhanan eh. Kala ko ahas eh, sawa yata, nakakulong ganyan. Kung pala, Pawigan na malaki, sabi ni brother. Kaya yun, di sabi niya sa akin, nakala siguro, gusto kong ka-jamming lang si Brad dyan. Sabi niya, Brad, lipat ka muna kay brother, sabi niya. May sasakay. Ano yun, sa mismong sa lancha sila sasakay eh. Tumawid ako sa kabilang lancha, ano. Sabi ni Brad dyan, ba't ka pa bumaba? Sabi niya, pupunta sa ano yun, maganda ron, sabi niya. Sabi ko, naiya ako eh. Kasi mga lods, ano lang tayo dito. Usapang repa pits lang, ano. Kumbaga mga brother na tropa. Ayan. Sabi ko, hindi, naiya ako, tsaka ano eh, baka hindi kasya. Hindi, sabi niya, kasya yun. Ayun, sayang, sabi niya, kung ako yung ano ron, sabi niya, makakarating ka ron. Pero okay lang, marami pa naman pagkakataon kung kalooban, no. Ayun, kami dalawa ni Jan, yung dala namin, yung speedboat na siguro hanggang 5 o 7. Yan, sabi niya na gano'n ang kasya ron. Ayun, tatlo kami ron, yung alalay niya, tapos ako, ayun, tagakuha ng ng video sa mga turista.
Ayun, parang naging ano tuloy kami, pagkakamalan na ako ano mga lods na kasama. Dami nagtatanong, sabi ko hindi ko po alam yan. Ako po yung taga-Timon lang, yan. Alam nyo yung taga-Timon mga lods. Kaya ano yan masaya mga lods. Kaganapan na ano, na sa 2 days. Una-una, kaya ako masaya, di ba no? Ang pinakaunang ikinatutuwa ko ron, siyempre nakikita ko uli yung mga ano mo yung dati natin barkada. Yan, mga bata pa yan noong araw, mga matanda na rin na nakasama ko dito sa congregation namin ano. Na siyempre sabi ko na sa tagal ng panahon hindi natin nakikita, taunan lang ko makita. Kaya siyempre yun ang una kong kinatutuwa. Siyempre nakikita ko yung mga ka-brother ko, yan, mga ka-sister. Tapos siyempre mga dati mong kaibigan yan nasa sanlibutan pa ako, di ba no? Ibig sabihin no, mga lods, yung nasa Kalayawan pa ako, yung mga bisyo, mga ano, ngayon wala na sa atin yun. Siyempre dapat ang tao habang tumatanda iniiwan na yan. Sabi nga ng lolo ko, dapat pag nagkakaedad ka, mga kalokohan, binabawasan mo na. Hanggang sa pag magre-retired ka na, wala nang kalokohan. Di ba, no? Kumbaga sa, alam mo yung bangko na tumba-tumba, mga lods. Ayun, kukuya-kuya-kuy ka na lang. Wala ka na inintindi na, baka ito, yung inatraso mong ganito, balikan ka, wala na yun. Di ba, no? Wala ka nang ganyang alalahanin. Kaya, ayun. Napakasaya ng ano mga lods yung ano doon, yung pangyayari. Tapos yan, makikita niya habang nagkukwento ako, makikita niyo hanggang mamaya yan. Ano yan, maraming beses akong sumakay talagang ano, hanggang sa tanghali na, kainan na. Tsaka lang ako bumaba. Di ba, no? Haba ng ano, daming tao mga lods. Yan, siguro may papakita ko dyan. Grabe yung ano, yung mga dumayo ngayon dyan. Yan lang yung bits na dinadayo talaga mga lods. Kaya kung ano, ito siguro pagpo-promote na rin sa ano namin, sa yan, yung Morong Bits na yan. Kung pupunta kayo dyan, ano, lalo na kung may budget naman kayo, mga lods, ano. Tapos ano, sa kumpanya kayo. Yan. Napakagandang ano, kasi tingnan nyo. Karami pupunta dyan mga artista, mga lods. Yung mga artista, di ba, medyo may... Kaya nga arte, di ba? Artista, may ka-arte na mga lods, di ba, no? Bakit gustong-gusto dyan? Ding dong tangpis nga aro, isang linggo dyan Sama yung pamilya niya sipin mo ba't sila tumatagal dyan? Marami kasing ano dyan, pwedeng gawing activities, mga lods. Napakarami. Tsaka yung dagat dito, hindi siya polluted. Napakalinaw. Malinaw yung ano, kikita nga namin isda kahit gabi na kasi pag nasa dagat ka mga lods, di ba, kahit medyo madilim na, kita mo pa rin yung ilalim na gano'n, no? Iniikutan na nga kami ng isda kasi nagkwentuhan kami ni ano hindi lang kasi pwede magtala ng ano mga lods na cellphone sa gitna kami ng dagat. Hindi naman gitnang-gitna kasi low tide nung nandun kami. Hanggang ano, siguro hanggang dibdib yung ano namin, doon kami nakatayo. Kwentuhan kami. Kinakagatan ko ng isda, hindi ko makakit na yun. Ako medyo takot kasi siyempre medyo madilim na. Tapos yung iba nagpapahinga na kami, halos kami natira. Kwentuhan kami, kita namin mga isda, gaganda mga lods. Pang-display sa ano, pang-aquarium talaga. Sabi ko ganda ng mga ano rito, isda. So yun, kaya ito, pinopromote ko siya mga lods, ano. Ano siya, kung may budget rin lang kayo. Napakagandang pumunta rito mga lods. Yung mga tulugan dito, ano, lumalaban siya sa mga first class na ano. Although ito maano na siya, nakabilang na siya sa ano, sa mga first class na beach mga lods. Hotel, tapos beach, restaurant. Package to mga lods yung ano, yung pag pumunta kayo rito, may ano na kayo. Kasi makarating kayo rito, ang shipping ng, kumbaga palitan ng bisita rito, 2:00. So di wala nang tanghalian, ano, kaya may kainan naman dito. Yun muna yung ano, kung package yung kukunin nyo. Di kung abutan kayo tanghalian, may makakainan naman.
Pero yung susunod na yung gabi na, o ano yun, kung package, ano na yun. May pagkain na yun. Tapos hanggang umaga, may almusal, tapos tanghali. Yun, bali tatlong meals. So ano, sinisiguro kung di kayo magsisisi, mag-i-enjoy kayo rito. Lalo ba, sa kumpanya kayo? O kaya family, yung may budget talaga kayo. Yan, dito, mga lods. Napakaganda, mga lods. So yun, ano, iwan na natin yung ano na yon, sagutin na natin si brother, ano. Lalagay ko na lang yung ano niya. Totally siya yun, yung maraming tanong sa akin kasi ako mga lods, pag nandyan ako, natawag na nga ako ng misis ko, kakain na eh, nakikipagkwentuhan pa ako eh. Kasi ano yan, bihira ko lang silang makita. Siyempre, sabi ko sa mga kabrad natin, ano. Maraming tanong niya si brother na paano daw alagaan. Ayan, umpisa na natin. Kaya siguro medyo mahaba itong video na to. Ano naman, ang ipapakita ko naman habang nagsasalita ako yung mga kaganapan. So, ganito yung brother, ano. Ano yun, una, pinapauna ko na ang magandang alagaan, brother, bata. Kaya nga naglagay, ang binigay ko dyan, kay Brad Jan, yung katamtaman. Siguro magantay ka lang ng na 2 o 3 buwan, pwede na yan. Di ba, no? Pero ano yun, depende rin kung medyo mahusay ka. Kaya ito yung guide. Ganito, ang pinaka-ideal na mag-alaga ka niyan, bata. O, bakit bata, brother? Kasi, ano yan, una-una ang bata kasi naghahanap pa ng lingap yan. Gaya ng kinuwento ko sa'yo kahapon, pag pinapakain ko, pag bata pa, tumutungtong pa nga sa kamay mo yan. Nasasanay yun. Dumadapo sa kamay mo. Hanggang sa maamo siya, di ba? No? Kasi naghahanap pa ng lingap ng magulang niya. So, ikaw yung kikilalanin niyang magulang. Yan, kaya maamo siya sa'yo. Wala nang kagatan. Pag ginawakan mo yan, huwag mo lang bibitawan sa open niya. Siyempre, lilipad yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, no? Magkukwentuhan tayo. Dapat, pag talagang mag-aalaga ka, kahit yung net lang, pwede na yun. For secure lang naman yun eh. Yung net na nabibili sa internet, yung lambat. Yun, yung sa akin, gaya na sabi ko sa inyo, malawak siya. Makawala man, minsan makakaligtaan mo kasi matatalino yung mga yan, mga brother eh. O mga lods, ano. Ano yan, marunong magbukas ng pintuan ng kulungan. Kaya dapat meron kang panglock. Di ba, no? Kaya safe talaga siya. So ngayon, kung makawala man, nandun pa rin, lilipad-lipad lang. Kasi hindi aalis yan pag may nakikita sa ibon. Doon lang yan sa ilalim, kakain-kain. Ganun yun, kaya pinaka-the best yan, pag nag-alaga kayo yan, meron kayong kahit lambat lang. Nakakulong siya na siguruhin nyo na walang butas. Para talaga hindi siya makawala. So, ganun. Tsaka hindi siya mapasok ng pusa. Yan, importante, di ba, no? So, yun, na dapat bata o gaano ka bata, di ba, no? Ano siya, kasi ako, pagkababa nun, yung mga 3 months yan, mga ganyan. Kaya yung mga nagtatanong ideal, mga 3 months binibigay ko eh. So, 3 months o 2 months and a half, so yun, maamo yun, mga lods. Brother, ano. Pag pag nasanay na yan, hanggang sa umidad dyan, di ba, no? Kasi ang paraket, sa totoo lang, di ba, pero wag niyong gawin to kasi, hindi maganda. 3 months to 4 months, pwede na yan. Depende lang sa pag-handle. Kaya lang, minsan, hindi tatagal ang buhay ng ibon. O, bakit? Bakit ganun, ano? I-apply natin sa tao, gaya ng dati, ano. Di ba pag bata nag-asawa, minsan pagkapanganak namamatay yan eh. Bibiyakin ng tiyan, cesarean, tapos minsan, papimiliin ka pa ng doktor, ano sa'yo mabuhay, bata o nanay, di ba, no? Mahirap yun. Ganun din sa ibon, pag bata yung ibon, hindi pa siya marunong. Tapos hindi pa handa, sa totoo lang, parang tao yun, hindi pa handa. So mangyayari, ang tendency magtatapon lang ng itlog
mapisama niya, baka patayin lang yung mga inakay niya. So, hindi pa siya marunong mag-handle. So, pinaka-ideal talaga na kung talagang nagmamadali ka, mga 6 na buwan hanggang 7. Yan. Okay na yun. Medyo marunong na. Pero ako, mga loads, mga brother, ito, dedicated sa brother, mga brother kasi ito. Pati na rin sa inyo, mga loads, Ano kasi yan ako, nagbe-breed ako, pinakabata 10 months. O 8 months, ganun. Di ba, no? Pinakabata na yung 8 months. Pero pinaka-ano ko 10 months. O bakit 10 months? Ngayon, baka isipin nyo, ang tagal naman, di ba, no? Kasi ganito. Pag kasi nasa edad dyan, nasa 8 to 10 months ang edad ng ibon. Ano yan? Kumbaga mula pagkabata, nasa iyo. Ano yan? Pag dun mo siya binread, mahusay na yan. Marunong nang mag-alaga ng inakay niya, marunong nang maglimlim. Walang sayang na panahon. Kasi pag bata, bilahin natin ba, binread mo 4 months. Gantay ka ng sabihin na almost kasi kagaya lang ng manok 18 days. Kaya lang ako, ang bilang ko 24. Para silver, pag takbo ng 24, may pisa na, O, ilagay na natin sa 1 month, Pagkalagay ng, ng 1 month, expected mo, may mapipisa. Palibasa bata, infertile. So, sayang na yung mo. Sayang na kagad yung 1 buwan mo. Di ba, Tapos ang masakit pa, ang tagal. Minsan 1 buwan, 2 buwan bago uli O bibilangin mo ngayon yung 4 months mo plus 1 month, di 5 months na, plus minsan 2 months na, di 7 months. Tapos ang masakit doon, baka hindi na matuto ang ibon. Di ba? Nagtatapon na siya ng So sayang, baka lalo kang tumagal. Kaya pinakapayo ko, siguro kung talaga nagmamadali, 7 months. Yan. 7 months to 6 months, medyo okay na yun. Kahit papano. Ngayon, kung hindi ka naman mainipin, bayaan mo lang. Bayaan mo lang siyang Lalo na kung solo sila, Paris lang, nasa kulungan. Kung may nest box man niya, huwag mo muna siyang parang lagyan mo ng bara. Pabayaan mo lang silang, yun lang, maglaro lang. Pag medyo nagkakatsangan pero kung ako hindi ko pagsasamahin yun, parang lalagay ko lang sa flying cage Lalagay ko lang sa solo na, yung may nest box. Pag yung ready na. Ayan. 7 months na, yan. Kung talaga nagmamadali. Yun, na yun, mahusay na yun kahit papano. Para walang sayang. Tapos, nabubuhay na niya yung inakay niya, marunong magpakain. Diba, Kasi pag bata pa, malaro yan. Minsan, hindi niya pakakainin yung mga niya. Namamatay lang, inuhulog pa nga minsan yan So, yun ang tamang Yun ang tamang pagbibreed. Nasa edad. Pag nasa edad kasi, hindi ka kakabaka pa na baka fertile kaya to, mapisa niya kaya to, buhayin niya kaya to. Wala kang agam-agam kasi nasa edad. Kumbaga sa tao, yung responsibilidad niya, alam na niya. Di ba, Alam na niya, hindi na siya asa sa magulang. Kasi may ganun tao. Nag-asawang bata, tapos ultimong gatas ng anak, sa nanay pa rin, sa tatay pa rin. Di ba, Ganon, Ganon din sa ibon na pag nasa edad na, kumbaga nasa tamang edad na, marunong na. Alam na yung responsibilidad. Ganon yung mga lods. So ngayon, pag nasa edad na, gagawin? Ayun, lagay mo sa isang cage na katamtaman ng sukat. Pwedeng single cage, tapos naman lalo na yung nabibili mo kung bibili kayo. Yan, may naka-indicate na bilog. So, ibig sabihin, doon ang ipapats yan. So, yun, lalagyan mo na. Siguruhin mo lang na hindi kakalas yung yung nest box. Ngayon, pag hindi naman, kahit DIY, medyo lakihan mo na lang, ipasok mo na lang sa loob yung tapos lagyan mo ng bukasan na hindi ka mahirapan na pagtitingnan mo yung mga So, i-secure mo lang na pagbubuksan mo, hindi mapapasok ng bubuit, So, ganun. Tapos lang,
ibigay mo lang yung kailangan. Cattle bone yan. Medyo ano eh, nabanggit mo nga to brother eh, na maraming cattle bone dyan. Sayang ano, susunod ipunin nyo. Bigyan nyo ako mga lods o mga brother. Marami daw cattle bone dyan minsan pag yung ano eh, naanod lang sa ano eh, sa dagat eh. So yun, bigyan mo cattle bone. Kasi yung kailangan yun para maganda yung shell ng itlog. Pati na rin sa kanila, nagiging calcium nila yan, pampatigas ng buto. So, anong epekto pag walang mga ganyan, walang mineral? Kasi sa kakabreed niya, nalulumpo yan pag ano. Ako, may nalumpo na akong ibon eh. Na-disable siya. So, Brad dyan, oh, yan, shoutout sa'yo, Brad Moises. Baka na yun, kay Moises lang nangyayari, nakakapos siya ng ano, ng... Kasi may kabrad ako na ano, kinapos ng calcium yun, nalumpo. Dahil pasaway eh. Ayun, sa ibon din nangyayari yun. Pag kinapos ka ng ano, calcium, tsaka potassium. Malulumpo yan, hihina tuhod. Oh, shoutout sa'yo, Brad Moises, ano? Brad dyan, papanood mo sa kanya. Ayun, dati ko mga kasama yun nung nasa labas pa tayo. Kaya, ano yan, nabibiro natin yung mga yan. So, ganun Brad, ano, na yan, kailangan ng cattle bone o mineral block. Kung wala, nabibili yun. Ano lang yun, 15 pesos lang yun o 20 pesos. Para maganda cattle bone. Panghasa na tuloy ng tuka kasi matigas yan eh. Tapos pakainin mo lagi ng gulay. Yung pa konti-konti, 2 beses, 1 linggo. O damo. Kung walang gulay, damo. Maraming damo dyan eh. Dahil ano eh, probinsya yan eh. 2 beses, 1 linggo. Tapos, tinatanong mo kung ano yung pagkain ng mga yan. Pag may pambili ka, ano, African seeds. Lalo na kung 2 pares lang ang ano. Ano lang yan, matipid pa yan. Matipid pa yan. Ang ano niya na pakain yan, 1 kutsara lang, 1 pares na yon. So pag 2 pares, tag 1 kutsara lang yun. Alots, mga brother, ano. Ngayon, nabanggit ni Brad dyan, may ano, dahil may mga manok silang alaga, may Integra sila. O yun, Integra. Integra. Ngayon, kung gusto mo, lagyan mo konting kanin. Di ba, no? Konting kanin, medyo basain mo ng konti, tapos halu-haluin mo yan. Gusto rin nila yan. Kaya lang, ano rin lang, pag Integra kanin, tansyahin nyo rin lang. Kasi ako nagpapa-Integra ako, pag yung nasa flying cage na may kanin. Eto, huwag nyong gagawin, ha. Pag may inakay na yan, huwag niyong gagawin na Integra kanin. Lolobo yung butsi ng ano, ng ibon, mamamatay yan. Siguro para safe, puro Integra lang, huwag ka nang magkanin. Bigyan mo ng Integra tsaka kanin yung nasa flying cage, yan, yung walang inakay. Pag may inakay, delikado yan, lolobo yung butsi. So, ganun lang. Oh. Ano yan madali lang mga brother, mga lods. Madali lang alagaan yan. Pag nakapagpapisa ka niya, matututo ka niyan. So siguro yung mga mutation, hindi ko muna iaano sa'yo. Basta ano muna, ang intindihin nyo yung pag-aralan nyo. Yan, manood kayo dito. Sabi nyo panoorin yung mga vlog ko, yung mga luma. O kaya magtanong kayo. Ano yan, walang ano, magpakilala ka lang mga lods kasi gano daw eh, parang pagkasabi nagtatanong din sila eh. Ano yun, magpakilala ka na kabrad ka, brother, para alam kung ano, siguro pwede pang ano, habaan ko na lang yung ano, yung comment ano. Ngayon kung may messenger, lahat naman tao ngayon, lahat naman may messenger na, no? O di, iano mo sa akin kung ano yung messenger mo. Pupunta ka sa messenger o doon ko sagutin pag sobrang haba. Pag hindi kaya, sasagutin natin dito sa vlog. Magtanong lang kayo ng magtanong. Totally, yun ang tema ng vlog natin. Patungkol sa ibon na to, no? Yung meron tayo. Yun, medyo kahit papano, kaya natin sagutin yun. Lalo na yung parakeets, ano? Ganun lang. Ngayon, mamaya na yun. Ganun lang yung brother. Tapos, yun nga, yung pag nagsisiw na, nag-iitlog na, huwag silip ng silip. Kasi pag silip ka ng silip, baka medyo maselan yung ibon,
iiwanan niya yan o kaya sisirain niya yan. Yuhulog niya yan. Kaya, medyo napansin mo, nagme-mating, biyaan mo lang. Basta enjoy mo, huwag mo sisilipin muna. Ngayon, parang sa tingin mo parang natadyaw, parang may itlog na. Silipin mo lang isang beses. Pag silip mo na isang beses, nakita mo may itlog. Bayaan mo na yun. Pabayaan mo lang siya. Antayin mo na lang na may mag-tweet-tweet dyan. So, ibig sabihin, napisa na yun. Ganun yun. Bagay, minsan kasi pag bagong alaga, excited eh. Pero tiisin mo kasi minsan yun ang ikinasisira ng ibon kaya hindi siya marunong mag-breed kasi tayo may kasalanan. Naiistorbo natin sila. Tapos eto pa, iwasan nyo na naabot sila ng pusa. Kaya pinaka-the best talaga nasa siya eh. Kahit lambat lang, hindi sila napapasok ng pusa, hindi sila naistorbo. Tapos hindi sila na ng aso. Nakatali yung aso, tapos nasa taas lang, huwag. Medyo ilayo nyo. Ilayo nyo yung ibon kasi naistorbo siya. Tsaka pag nasanay na yan, sanay na sa inyo, sa tao, na yan. Parang nasa baba ako, maingay na yung aso pero nagbe-breed pa rin kasi nasanay na siya. Ganun lang yun. Pag nasanay na ibon na hindi nyo binubulabog, tapos unti-unti napapansin na maingay na, so wala na sa kanya yun. Ganun yun mga idol. Diba no? Kaya tayo naman, hindi naman tayo umiinom. Kaya, so ibig sabihin, di tayo umiinom, di tayo naninigarilyo. Malayo sa pollution yung ibon, yung amoy. Pag kasi inawakan natin itlog niya, tapos may amoy yung kamay natin. Yun? Hindi magbe-breed yun kasi maselan yan eh. Ayaw niyang nahahawa ng amoy yung niya. So ngayon, mas safe. Bago nyo, lalo na inakay na, no? Bago nyo hawakan, maghugas kayo ng kamay. Tapos, ibabad nyo sa patoka yung kamay nyo para mag-amoy patoka. Gaya ng sabi ko sa inyo kahapon. Para mag-amoy patoka yung kamay nyo. So, pag hawak nyo ng inakay, na? Kasi sa tingin ko, gusto nyo mag-handfeed dahil nasa dagat kayo. Diba? Makakaya nyo pakawalan yung ibon. Diba, no? Tsaka maganda yung sa dagat, wala siyang dadapuan. Talagang pag pinituhan mo yung ibon, babalik sa iya. So tsagain nyo. Tapos, kaya nasabi ko kahapon, pag mag-handfeed kayo, yung sirin. Alam mo yung pang destros, pang injection, alisin nyo lang yung arenggilya, no? Maganda medyo yung katamtaman ng laki. Tapos may may nabibili naman yan. So, bandang kaliwa ng ibon Tingnan nyo kung nasan yung kaliwa ng ibon. Nandun yung butsin niya. Kasi pag sa kanan ng ibon, yan? Patay ang ibon dyan. Mapapasukan yung niya, baga. Although, nakwento ko na rin sa inyo kahapon yan. Tandaan nyo kaliwa ng ibon. Makikita nyo naman yan pag sinusubuan kung saan yung butsi. Diba? Makikita nyo yun. Kung saan yung butse, doon nyo tirahin. Kung mag-handfeed kayo, mga brother and mga lods. So, gano'n lang. Medyo nalungkot ako ng konti kasi gusto nyo pala pa si Brad Aban nahihiya. Biyahan nyo, pagbalik ko uli dyan. Chat lang kayo. I-chat ko si Brad dyan. Kung ano yung resulta ng ibon. Kasi siyempre, first time, kung nagkalaga na kayong ganyan, siyempre, i-handle nyo yan kung mabuhay nyo ba yan o hindi, di ba, no? Kasi pag mali handle natin yan, namamatay ang ibon So, yung mga bawal naman, kwento ko na sa inyo ngayon, kung nakaligtaan nyo, magtanong lang kayo. Importante mga brother, mga lods. So, pakilala kayo para alam ko yung tamang sagot. Di ba, no? So, siguro, yun lang. Mga brother and mga lods, yun lang muna yung dedicated dyan sa Morong. Pati na sa mga hindi pa alam yung mga ganyan. Siguro sa mga susunod, pa natin yan. Kasi sa tingin ko mahaba tong video na to. Pasaglit-saglit maisingit ko pa rin sa yung mga kaganapan dyan, mga idol.
Totally, ano nga yan, ginabi na kami. Kumain nga kami sa may bahay kubo. Okay. Kulitan, kwentuhan, yan. Yung iba, hindi ko na inano eh. Kami na nga lang maingay dun eh. Kasi gabi na. Bali nakauwi na kami sa bahay. Ano na, alas 12 na ng gabi yata. Pasado. Kasi ginabi na kami. Punta pa kami KDR eh. Kumain kami doon sa may ano. Maglulugaw dapat kami kaso wala nang lugaw. Pansit na lang daw. Ayun. Nagpansit na lang kami mga lods. Okay, hanggang dito lang muna siguro mga lods. Yung mga medyo kulang pa tuloy ko na lang sa susunod na vlog natin. At muli mga brother, maraming salamat sa inyo sa nag-enjoy ako. Sabi nga ni Bran dyan, maraming salamat daw sa ibon. Ako mas lalo ako magpapasalamat sa iyo brother. Dahil ako'y nag-enjoy din pati si Commander. Okay mga lods, maraming salamat mga brother. Hanggang sa muli. Bye-bye.